Alam nyo ba na sa ngayon ay tanging ang Filipino act na kumpirmadong nakapag-perform sa sikat na Japanese YouTube channel na The First Take ay ang SB19 pa lamang? Sila rin ang kauna-unahang Filipino act at kauna-unahang Filipino group na naimbitahan sa programa ng ilang beses. Ang mga performance nila sa The First Take ay ang Gento, July 2024, unang paglabas nila sa channel. Ang Mapa, July 2024, ikalawang performance nila. Ang Dam, October 2025, ikatlong appearance nila sa channel. Time, November 2025, ikaapat na performance nila. Kaya kung ang tanong ay kung sino-sinong Pinoy ang nakapag-perform na sa The First Take sa kasalukuyang records, SB19 pa lamang ang Filipino act na lumabas doon. Wala pang ibang solo Filipino singer o grupong Pilipino na opisyal na na-feature sa channel ayon sa mga ulat sa kasaysayan ng The First Take. Well, kung tatanungin nyo kung big deal ba kapag ikaw ay naimbitahan sa sikat na Japanese program na The First Take, oo, malaking deal ang maimbitahan sa The First Take pero hindi dahil ito ang pinakamataas na achievement ng isang artist. Ang dahilan ay ang reputasyon ng platform mismo. Ang The First Take ay parang isang prestige stage sa music industry. So talaga namang napakatindi kapag ka ikaw ay naimbitahan dito dahil ito nga ay prestige stage sa music industry ng Asia. Ang konsepto nito ay simple pero napakahirap. Isang take lang, walang ulit at nakatutok ang audience sa tunay na boses, musicality at performance ng artist. Dahil dito, maraming music fans ang tumitingin dito bilang isang lugar kung saan nasusubok ang kakayahan ng isang singer o grupo sa live performance. Ilang dahilan kung bakit malaking bagay ito. Validation ng vocal at performance skills. Kapag inimbitahan ka sa The First Take, ipinapakita nitong naniniwala ang producers na kaya mong mag-deliver ng mahusay kahit walang safety net ng maraming retakes. Hindi ibig sabihin na perpekto ang bawat nota, pero ibig sabihin ay may sapat kang kredibilidad bilang performer para ilagay ang pangalan mo sa format na yon. Exposure sa international audience. Ang channel ay may milyong-milyong subscribers at viewers mula sa Japan at iba pang bansa. Maraming artists ang nakakuha ng bagong fans pagkatapos ng kanilang appearance dahil may audience na maaaring hindi pa sila kilala dati. Kasama ka sa roster ng mga respected artists. Maraming kilalang Japanese at international artists ang naging bahagi ng The First Take, kabilang sina Liza, Aimer, Yoasobi, Creepnuts at iba pa. Kapag naimbitahan ka, para kang naisama sa listahan ng mga artist na itinuturing nilang may kalidad na ipapakita sa ganoong format. Para sa mga Pinoy, mas espesyal pa nang ma-feature ang SB19. Hindi lang ito tagumpay ng grupo, simbolo rin ito ng napapansin na ang P-pop at OPM sa mas malawak na Asian market. Dahil sila ang unang Filipino act na naimbitahan, naging makasaysayan ang appearance nila. Pero may isang mahalagang punto rito. Ang paglabas sa The First Take ay hindi otomatikong nangangahulugang mas magaling ka kaysa sa lahat ng artist na hindi pa naimbitahan. Maraming world-class singer ang hindi pa rin nakakapag-perform doon. Ang ibig sabihin lang nito ay kinilala ka na isang napakarespetadong platform at binigyan ka ng pagkakataong maipakita ang talento mo sa harap ng malaking international audience. Sa madaling salita, para sa isang artist, ang maimbitahan sa The First Take ay maihahambing sa pagiging guest sa isang prestihiyosong music showcase, pagkakaroon ng stamp of credibility sa live performance, at pagbubukas ng pinto sa malawak na international audience. Kaya naman, isang SB19 sa nakaka-proud talaga dahil noong ang SB19 ay naimbitahan, maraming fans at industry observers ang tumingin dito bilang isang milestone para sa Filipino music. Hindi lang para sa grupo mismo dahil marami talaga ang natulungan ng SB19 dahil dito. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.